Ang tamang breeding at pagpili ng high-quality na breeder stock ay isang mahalagang bahagi ng matagumpay na pag-aalaga ng manok, lalo na sa produksyon ng dekalidad na itlog at manok. Ang breeding process ay nangangailangan ng maingat na pagpili ng mga parent stock, tamang pangangalaga sa mga inahin at tandang, at wastong incubation at brooding ng mga sisiw upang makamit ang mataas na fertility rate at malusog na offspring. Sa pagpili ng breeder stock, mahalagang pumili ng mga manok na may malakas na pangangatawan, magandang posture, mikantab na balahibo, at walang senyales ng sakit o deformity. Ang mga inahin ay dapat may malapad na balakang at matibay na pelvic bone upang masiguro ang maayos na panganganak at consistent na pag-itlog. Ang mga tandang naman ay dapat may malalakas na binti, matibay na katawan, at aktibo upang matiyak na may mataas na fertility rate at magandang resulta sa breeding. Ang bloodline ng mga manok ay isa rin sa mga pangunahing konsiderasyon sa breeding. Ang mga manok na nagmula sa mga kilalang bloodlines na may magandang track record sa egg production o performance sa conditioning ay mas mataas ang tsansa na makapagbigay ng offspring na may mataas na kalidad. Iwasan ang inbreeding o pagsasama ng magkalapit na lahi upang maiwasan ang genetic defects at kahinaan sa immune system ng mga sisiw. Kapag napili na ang tamang breeder stock, mahalagang tiyakin na ang breeding environment ay ligtas, malinis, at komportable para sa mga manok. Ang breeding pen ay dapat may sapat na espasyo upang maiwasan ang stress at injury sa mga inahin at tandang. Ang ratio ng inahin sa tandang ay mahalaga rin sa matagumpay na breeding. Ang ideal na ratio ay isang tandang sa bawat 8 hanggang 10 inahin upang matiyak ang tamang fertility rate at maiwasan ang labis na pagod sa tandang. Ang mga inahin ay dapat pakainin ng high calcium layer feed na may 16% hanggang 18% protein upang mapanatili ang consistent na pag-itlog at magandang kalidad ng shell ng itlog. Magdagdag ng durog na oyster shell o limestone sa kanilang pagkain upang mapanatili ang tamang calcium level. Ang kakulangan sa calcium ay maaaring magresulta sa malalambot na shell ng itlog at pagbaba ng fertility rate. Siguraduhin ding may sapat na malinis na tubig sa lahat ng oras upang maiwasan ang dehydration na maaaring makaapekto sa egg production. Sa panahon ng mating season, mahalagang obserbahan ang kalagayan ng mga manok upang matiyak na nasa tamang kondisyon ang mga ito para sa breeding. Ang mga tandang ay dapat malakas at aktibo, habang ang mga inahin ay dapat consistent sa pag-itlog at walang senyales ng sakit. Ang stress sa breeding period ay maaaring magresulta sa mababang fertility rate at mahinang kalidad ng itlog, kaya tiyaking maaliwalas at tahimik ang breeding area. Kapag nagsimula ng mangitlog ang mga inahin, mahalagang tiyakin na ang mga itlog ay malinis at walang crack bago ay incubate. Ang mga itlog ay dapat kolektahin araw-araw at itabi sa isang malinis at malamig na lugar na may temperature na nasa 13 degrees Celsius hanggang 16 degrees Celsius upang mapanatiling sariwa ang mga ito. Iwasan ang paghuhugas ng itlog dahil maaari nitong tanggalin ang protective coating na tinatawag na bloom na nagpoprotekta sa itlog laban sa bakterya. Sa incubation process, mahalagang tiyaking nasa tamang temperatura at humidity level ang incubator upang mapanatili ang tamang development ng embryo. Ang ideal na incubation temperature ay nasa 37.5 degrees Celsius hanggang 37.8 degrees Celsius at ang humidity level ay dapat nasa 50% hanggang 60% sa unang 18 araw ng incubation. Sa huling 3 araw ng incubation, lockdown period, itaas ang humidity sa 65% hanggang 70% upang mapadali ang paglabas ng sisiw sa itlog. Ang mga itlog ay dapat ring baliktaran ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw upang maiwasan ang pagdikit ng embryo sa shell at matiyak ang tamang development ng sisiw. Sa